Hello guys and good day sa inyo mga ka-for lovers. In this video episode, ang i-discuss po natin is about sa hacking. So meron po kasi akong account na na-hack. So yung Martis Papi Manila. Check nyo po kung paano po nangyari yung pang-hack o paano nangyari. Kasi yung aking account na Facebook, yung main nga, yung Dennis Manapat is secure naman siya so far kasi yung ating password is 8 characters and more, tapos may upper and lower case, tsaka merong numbers po. Pero napasok pa rin po ito ng ating mga hackers. So, paano maiwasan to? At paano nyo mababawi ang inyong account? FB page po ang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi po yung account nyo. So, kasi normally, pag yung account mo, yung main account mo or yung Facebook account mo yun na may mga easy way to naman yan na ma-retrieve nyo siya. Basta yung account nyo is secure with your cellphone number and yung email address nyo is secure nyo po yun, is wala po maging problema, madali lang po yung makuha. So yun nangyayari kasi normally pag ganyan, pag secure naman po yung FB page or FB account ay madali nyo po siya ma-retrieve basta yung inyong FB is nakalink sa inyong cellphone number at sa email address. So don't forget na dapat magkaiba po yung password ng email address nyo sa Facebook account nyo and then nakalink po sa cellphone number para mabilis po siyang ma-retrieve. So eto na, paano po nangyari ang ganitong pang-hack? Ang ating account, so main account po na. So pagkita ko rito kasi sa aking mga pages is wala na po yung Martis Papi Manila. Yan, hindi ko po makita. So pagtingin ko naman po sa may link ng Martis Manila, wala po siyang so hindi dapat meron siyang manage account dito sa gilid So may kita na po siya na pwede kang mag-manage. So wala. So parang normal page lang ang view. So pero yung page ko naman andun pa rin, intact pa rin lahat kung ano po yung nakasulat before, yun pa rin siya. So page transparency natin, may kita po natin dito is yung ano pa rin niya, yung details niya. So ayan, gusto natin bagay. Kung ilang ginawa, tapos yung admin info. So yung admin info nito is iba na po kasi yung nakalagay. So pag kinilik, so iba na po siya, napalitan po siya. US na yung nagmamanage at saka sa Vietnam. So dalawa na siya. So actually dalawa na yung naging admin. So tinanggal po ako. So nawala po. Ganun po yung nangyari. Bali, pinasok na lang yung main account ko na Facebook and then saka po naglagay ng admin and then pinitan ako. So, ito yung nakita ko nung message sa aking email. So, ganito yung mangyayari. Meron daw po nagpalitang password. So, ito yung nangyari. So, nawala yung account ko. Nag-notify. So, pagtingin ko, wala na po siya. So, saka po natin pinalitan na agad natin yung password natin dito. So, follow lang po instruction para pagpalit and then, ayun na po mangyayari na. So, dapat i-report na agad yung mga ganitong pangyayari. So, nung nangyari yan, so makikita nyo po rito sa aking FB page, wala na po itong switch now. Para mag-switch ka, para ma-manage nyo po yung FB page, so wala na po siya. So, way back, so 2023, kasi meron akong nakitang ganito. So, meron pong nangyari na nag-message. Dati kasi hindi ka pa alam yan. Iba-iba yung logo niya, may Meta, may Facebook, at then merong kung ano-ano. So, yan, so report natin. So i-report nyo po agad kung ano mangyayari kasi way back then alam ko nag-click ako dun kasi hindi pa masyado kasi yung link niya parang Facebook agad talaga. So www something, so baka may pinalit lang po isang letter ang nangyari doon. Parang yung link niya kasi naalala ko kasi para siyang galing talaga kay Facebook. Siguro hindi ko lang napansin na merong napalitan pa lang isang letra doon. So ayun yung possible na pagkakatingin ko na hindi ko napansin kasi akala ko nga kasi last year pa yun tapos ngayon lang po siya na access. So siguro tinatrack pa nila yung password kasi medyo mahirap talagang pasukin yung password ko kasi medyo encrypted talaga siya sa password, medyo mahirap yung nilagay ko. So ayan, report lang po natin hack account. So upon report nyo po sa may Meta, so ito po ang lalabas niyan. Meron pong report dito is file a report. So you can file a report. Click nyo lang file a report
So yan, so since na access ko na po siya, so makikita nyo, di ba, just normally sa cellphone, di ba, pag sinet nyo yung settings, meron pong report doon. So nakaklik ko na several times, so siguro everyday kasi 4 times na siya. Pang 5 na to, I decided na sa web, sa browser. So ito nakita mo, Martis Papi Manila yung nawawala, kasi report nga, yes, hindi ko siya ma-access, send report. So yan, kasi nga nakita ko nga kasi yung ating pages na pinapalitan na po umpisa ng ating hackers. So pinalitan niya na kasi yung ating page, kasi nakita ko siya nag-notify. Kung nakita nyo, pinalitan na yung profile, pinalitan na rin yung cover. So para nag-i-start na siyang try kung ma-access niya tong Facebook, kung magtutuloy siya. So hindi niya binago muna yung mga details, nag-start siya sa paglalagay ng mga features. So ayan pa rin, as is pa rin yung ating yun lang, nagpalit lang siya or nag-post siya ng mga feature kung ano-ano. So parang magamit ito, hindi ko alam kung for anong reason saan niya paggagamitan to. So once na-report nyo po naman, so anya pa rin pala, active pa yung YouTube ko, lahat link yan, okay pa yan. So once na-report nyo na, wait nyo lang po. Kasi pag ganito, sa akin kasi tumagal ng 4 days. Pero tingin ko pag blue badge ka, yung notified, kasi may bayad yun eh. Parang 55 a month yata. So hindi natin upload pa eh. So wala pa tayong kinikita. So hindi pa natin upload. So kung blue badge ka, mas mabilis yung action. Tingin ko for me, tingin ko mas mabilis ang action pag blue badge. So since hindi ako blue badge, so report lang, makikita nyo naman po. Basta once na i-report nyo po yung hack account, ay ma-action naman po yan Meta, kasi hindi po yan ma-access ng normal tao like me. IT ako pero hindi ko siya ma-access kasi encrypted po yung page ng Facebook, unless nag-work ka sa kanila. So pwede mo siyang kasi marami nag-offer nga pala ng mga services nila na kaya daw nilang i-retrieve. Huwag kayo maniwala doon. Kaya nyo naman i-retrieve yan, basta gawin nyo lang yung process. Kung ano pong dapat gawin, report nyo lang. So be patient, kasi ako, it takes 4 days before sa akin nabalik. Everyday ko siya nire-report. Ayun nga, mariretrieve naman po siya, kasi meron pong mga logs yan eh. Nakalogs naman po yung mga nangyari. So pakita ko sa inyo, meron pong nag-logs. So ito yung ginawa nating reports. So kung hindi umubra sa cellphone, actually tingin ko ubra naman po yun eh. Medyo nainip lang ako, kaya ginawa ko tong another reports sa web browser, kasi mas kita kasi dito. Ito kasi hindi kita, alam ko dito kita sa cellphone kung kayo po ay mag-report through customer support sa using mobile. So yan, after nung ma-retrieve, so ito nga pala yung mga nag-chat sa atin. Nag-post kasi ako na nahack nga yung account ko, and then ang daming mga nag-retrieve, nag-offer ng services, pero wag niyong pansinin yan. So ito, nag-send na po after 4 days si Facebook na nag-review nga siya, and then na-access na, binalik na. So yan, nakita nyo, bumalik na po siya sa akin. So na-access ko na siya, bumalik na po siya sa list na ating profile. So positive na bumalik na siya at binalik na sa atin. Sino-honored naman natin, kasi talagang sa atin naman po yung pages. So, hindi naman basta-basta nila ma-hack yan. Basta secure po yung inyong password ng main profile. So yan, decided to balik na rin muna yung dating profile and then cover. And then ito nga pala si JP sa Pemani, yun siya yung nagpalit. So siya yung nag-access ng pagpo-post online. So delete na lang natin to, kasi nga sakit sa mata, papi mga dogs yung natin sa page, tapos may mga gamit na ganito. So i-delete na lang natin. So na-retrieve ko na po siya. So nabalik ko na siya. Linisin ko na lang, kasi nga nag-post nga yung hackers. Marami nga palang pinagdaanan itong na to,
etong mga hackers, parang 4 or 5 sila nagpasa-pasa. Paita ko na rin yung mga yung mga nang-hack. Ito po, pero tingin ko hindi rin siya active, siguro hack din siya, so nire-report ko na lang din siya para magawa ng action, so para rin siya. Ito yung mga nangyari niya, yung nangyari, di ba? Pumasok siya, inalis ako sa account ko ni John Eric Dumopoy. Siya po yung una na naging admin. At yung naging admin na una, and then pinasa niya po to kay JP, and then siya po yung nag-post. So, siguro tinitignan niya lang kung may mag-react, and then binasa kay Toon, and then kay Coca. Yan, si Coca. Search ko rin Coca, kaso yung Coca ang daming accounts. So more than 100 siya to, kaya hindi ko na siya malocate kung sino siya. Anyway, chinek ko lang naman para makita kung sino yung manang-hack. Tsaka yung Toon. Yung Toon naman is ganun din. So, tingin ko itong mga account naman na to is mga daming account lang, or mga account na na-hack nila, saka po nila ginagamit. So, tinechange mo nila bago nila ibenta. Turo ko na rin sa inyo paano pag-report, hindi ko nabanggit kanina. So, punta ka na sa profile mo, tapos click mo lang po yung parang settings. Punta ka sa health and support. So, ngayon kung verified ka, meta-verified ka, mas mabilis po ang kanilang pagsagot. Siguro within a day, baka yon 1 or 2 days. Since hindi, so ito po, continue lang, and punta ka rito, mag-shake. So, continue. So, pwedeng include, pwedeng don't include. So, bala kayo kasi lang po yun. Tapos page, yes. Pages tayo, since page po yung may problema. Depende sa may problema nyo. Mag-add lang kayo yung description, then attach lang po yung mga screenshot, and then send report. So, yun, maglalagos na po yun sa report sa days. 4 days siya bago siya na kawaan ng paraan. So, be patient lang po mga ka-4 lovers, and then maraming salamat po, and God bless.